جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrarun salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa paggalugad ng mga emosyon. O kaya mag-i-explore ka kasi ang tao ay hangad niya talaga na kailangan maggalugad ng kanyang pagkatao. Lalo na at tinutukoy natin ang ating mga emosyon. Kasi nga ito po ay mahalagang bahagi para makilala po ang iyong sarili. Hindi lang ito o tinutulungan tayo maunawaan ang ating nararamdaman, kundi ginagabayan din tayo kung paano tayo kikilos sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Kaya po medyo may mga taong masaya, may mga taong ma-inlove, may mga taong naluluksa. Kasi nga ganun po ang emosyon. Marami siya. Kaloob kasi ito ng tagapaglikha sa tao. Kaya alamin natin ang ating emosyon. Galing talaga sa pinagmulan. Ibig sabihin, ang Allah. Kasi nga, kailangan paalalahanan mo lagi ang sarili mo na ikaw ay marami kang pinagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ganitong mga emosyon para maalala mo po ang tagapaglikha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah sa 51 verse 55 hanggang 56, at alalahanan mo sapagkat ang paalaala ay talagang nagpapakinabang ng mga mananampalataya. At hindi ko nilikha ang mga engkanto at tao, kundi upang sasamba sila sa akin. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Kasi nga mayroon tayong layunin. Pinagkaloob ng Allah upang siya po ay masamba. At alam naman natin maraming uri ng pagsamba. Isa dyan ay pagdakila sa ating manlalalang. Kaya kapag dinakila mo at niluluwalhati mo ang manlalalang, Allahu Akbar, napalugod mo siya at papasukin ka pa sa kanyang paraiso. Kaya ganun po tayo gumawa ng pagtsatsaga sa mga ganitong mga usapin. Sa halip na itago mo ang iyong emosyon o kaya iwasan mo ang iyong damdamin, ay kailangan harapin mo na lang na merong kang kamalayan. Dapat alam mo mga emosyon, mga kapatid. Kasi nga, nakakatulong ito sa pagkilala sa iyong sarili. At lalong lumalalim ang iyong ugnayan sa iyong kapwa. O kaya, nakakabawas ito sa stress at kalituhan. O kaya, nagbibigay daan ito sa maayos na pagpapasya. Kasi ito naman ang hangad natin makailangan ayusin natin ang ating pagpapasya. Para po tugpak ang ating mga ginagawa. Ibig sabihin, hindi ka babagsak. Kasi yan ang gusto ng mga tao. Kaya ang ating emosyon, mga kapatid, yan isa sa mga tanda yan ng Allah. Kasi nga siya ang lumikha sa atin at siya rin ang nagbigay ng ganitong mga emosyon. Sabi ng Allah, wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sinabi ng Allah, at sa kalupaan ay mga tanda para sa mga nakakatiyak, at gayon din sa inyong mga sarili.
Bakit kaya hindi pa ninyo napapansin? Bakit hindi nyo pa pinapansin ang mga ganitong mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa sarili mo, halos napakaganap, pero hindi pa rin, mayroon ng palugit, pinapatikim ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang emosyon natin, yan, mga pagsubok yan ng alaksi, yan ang mga tanda niya. Kaya may katanungan dito kailangan pag-aralan mo pang emosyon. Alhamdulillah, sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan po tayo ng fitrah o tinatawag nating kalikasan. At ang kalikasan na ito na po ang nagtuturo sa atin. Kaya hindi mo na kailangan magtiyaga, mag-aral kasi nararamdaman mo na alam mo na kaya yun, dahil yun sa tinatawag nating fitrah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Sinabi ng Allah, kaya't ipinatili mo ang iyong mukha para sa reliyon ng may paninindigan, katalagahan ng Allah na yaong inilalang sa mga tao. Walang pagbabago para sa pagkalikha ng Allah. Iyan ang matuwid na reliyon, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. 30 verse 30. Kaya napakaganda ng gawa ng Allah. Ninigyan tayo ng fitrah para malaman, matukoy natin kaagad ang tinatawag nating emosyon. Kaya halos sa itinuturo ng Islam na babanggit sa Quran, na isalaysay sa mga hadith, halos kahinatnan ang tinuturo sa atin. Hindi pag-alam sa sarili. Ang iba kasi, kailangan maggalugad muna siya. Hanapin niyang kanyang sarili. Kailangan pupunta siya sa ganitong mga lugar, inahanap niya sarili. Hindi ganun, kapatid, ang katuruan ng Islam. Ang katuruan ng Islam, tinuro na yan. Kahinatnan nga yung tinuturo sa atin. Kasi ikaw na mismo ang nakakaalam sa sarili mo. Bago ka pinalabas dito sa mundo, binigyan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mata, ng tenga, ng puso, para malaman mo ang mga ganitong mga usapin. Kaya ang paggalugad sa sarili, mga kapatid, wala problema lang yan, pero wag ka lang sumubra, wag ka lang lumabis. Kasi alam mo na yan ang kahinatnan, yun ang bigyan mo ng diin. Doon lagyan mo talaga ng oras. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anharuk ukulaha daimun wa dhilluha wa tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Sinabi ng Allah, katulad ng paraiso na yaong ipinangako sa mga matakutin, meron doong umaagos mula sa ilalim ng mga ilog, at ang mga pagkain doon ay palagian, at gayon din ang lilim nito. Iyon ang kahinatnan ng mga yaong natakot, at ang kahinatnan naman ng mga mapagtakwil ay impierno. Tingnan nyo, impierno, 13 verse 35. Napakaganda kasi nga halos sa mga katuruan sa atin. Ito yung paggalugad sa sarili. Ano mo nalang yan? Sa totoo lang, personal lang to. Kasi alam ng tao. Hindi na, ang iba, pag-aralan pa nila, anong galit, paano magalit. Sa totoo lang, alam yan ng tao, kapatid, dahil yan sa kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kung i-explain nila yan ng galit, hindi nila ma-explain kasi puro, pakiramdam yan feelings yan Kaya, mas mainam, huwag na lang natin kalimutan ang layunin ng pagkalikha sa atin. Kasi kapag nalimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala, ay parang nilibot mo na rin ang iyong sarili. Katulad ng sinabi ng Allah,
wala takunu kalladina nasallaha faansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Sinabi ng Allah, at huwag magiging katulad ng mga yaong nilimot nila si Allah. Kaya't ipinalimot rin niya sa kanilang mga sarili. Magkagayon sila ang mga Suhail 59 verse 19. Kaya dito sa sinabi ng Allah, yun nga sabi ko sa inyo, ang paggalugad sa sarili mga kapatid, huwag lang tayong lumabis hanggang naging abala ka na, kailangan mo malaking research mo emosyon ng tao. Basta wag ka lang lumabis hanggang kinalimutan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ganoon ang iba sa sobrang pagyayabang nila sa kanilang natutunan, kanilang naabot sa pag-aaral, pinagyayabang na nila kanilang mga sarili, kanilang mga kakayahan, kanilang mga kagamitan, at kinalimutan at pinutol pa nilang relasyon nila sa Diyos. Hanggang dumating ang punto, nagtatanong na sila sa kanilang mga sarili dahil sa kalituhan. Sabi nila, may Diyos pa kaya? Subhanallah. Kaya sa paggalugad sa sarili, kapatid, mayroon talagang limitasyon. Ibagyan talaga ng limitasyon kasi nga hindi pwede na sumubra ka dyan. Kaya mayroon nga kasibihan may salaway kain nga dito si Jose Rizal, sabi niya, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya ito, sa liwikain na ito mga kapatid, nagbibigay ito ng kahalagahan na karoon po tayo ng utang na loob sa Diyos. Dapat magtanaw ka ng pagpapasalamat kasi ganun talaga ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa mga emosyon natin. Dapat alalahanin mo talaga yan lahat-lahat. Susi kasi yan sa tagumpay sa kinabukasan mo, kapatid. Kaya si Islam inuuna talagang pagkilala sa Diyos kaysa sa sarili mo. Para ulubos mong maunawaan ang tinatawag na emosyon. Kaya kung example, nakilala mo sarili mo na napakarupok, dahil doon, kinikilala mong Diyos ang iyong Panginoon, Allahu Akbar na bilang malakas, ay ikaw po ay nasa tamang landas, kapatid. Kasi nga, naggalugad ka sa sarili mo, nag-explore ka. At dapat, ang iyong paglalakbay o kaya paggalugad ay mayroong disiplina at saka pagpapadalisay sa sarili. Kasi nga, maraming example lang, purihin lang siya, lumaki kagad ulo niya. Meron nga sinabi dito si Sufyan bin Uyayna, yaqul kalal ulama la yadurul madhu man arafa nafsah. Na sinabi ni Sufyan bin Uyayna, nakawanawa siya ng Allah, na sinabi ng mga dalubhasa, ang papuri ay hindi nakakasama sa taong nakakilala sa kanyang sarili. Isinalay nabanggit ni Mu'jam bin Mukri. Yan sa sinabi dyan sa Mu'jam, mga kapatid, yun. Kasi nga hindi siya naepektuhan ang kanyang emosyon, ganun pa rin. Hindi siya naapektuhan ng papuri. Hindi siya nagagalak, hindi rin siya nalulumbay. Napakasang gitna lang siya kasi nga alam mo sarili mo na tayo'y kailangan magsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo maging pabaya, mga kapatid. Kaya sa pag-unawa natin sa ating mga kahinaan, ating mga kalakasan, sa ating mga emosyon, yan isa sa mga pinakamagandang gawain yan, mga kapatid. Kaya dahil yan sa pagkagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang ating mga emosyon, mga kapatid, kailangan yan meron kang karanasan, meron kaisipan, at meron sa kapaligiran at pananampalataya. Kasi lahat po iyan ay mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagkamali ka dyan, bilang meron ka ng karanasan, kailangan bumalik loob ka lang kagad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nag-iisip ka talaga ng paraiso. Kasi kung nasa kapaligiran ka ng mga masasama, ay kailangan umiwas ka na dyan. Lumikas ka na dyan. Kasi nga, dahil yan sa pananampalataya natin. Nakayanan mong umalis kasi nga may takot ka sa Diyos.
May takot ka na baka mahawaan ka ng kanilang mga sakit. Kaya sinabi ko sa inyo mga kapatid na ang paggalugad sa ating mga sa emosyon mga kapatid, alhamdulillah, nalampasan natin. Pero ang mga kabataan, itong nakakatakot ang mga kabataan. Kasi nga, wala pa silang kabuwang-buwang sa mundo. Doon, kung walang gabay ng mga magulang, kaya napaka-importante sa Islam pamilya, kasi yun ang mga magulang, yun ang maggagabay sa mga bagong henerasyon. Sila ang magtuturo ng kanilang mga kinabukasan, ang tamang kinabukasan ng isang mananampalataya kay Allah. Kaya napapansin natin sa mundong ito, sa panahon natin, na sobrahan ng paggalugad ang mga kabataan hanggang wala na tinatawag na hangganan sa emosyon. Kapag na-inlove, bigay todo kaagad. Wala, lahat ng emosyon gusto nilang matikman, subhanallah. Walang limitasyon, walang hangganan. Itong nakakatakot, napaka-alarming sa panahon natin. Kasi nga, mawawasak talaga ang henerasyon kapag ganito magpatuloy sila sa ganitong mga gawain. Merong nagsulat nga sa kanila, isa sa mga writer nila, nagkasalanan nila na nagkaganon ang kanilang kabataan. Kasi nga, manamanan nila yan nalimutan na wala ng hangganan. Kaya maraming nasirang mga pamilya. Kasi ang mga anak hindi na nakikinig sa kanilang mga magulang. At ang mga magulang ay nagiging dayos na rin. Nagiging konsentidor na lang sa kanilang pinanggagawa ng kanilang mga anak. Bibigyan pa nila ng mga para hindi mga anak. Bibigyan pa nila ng kondom, ano pa dyan, mga gamot na yan. Walang limitasyon. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Kasi mayroon sinabi si Allah, tilka hududullah, fala ta'taduha, wa may yata'adda hududullah, faulaika humud zalimun. Sinabi ng Allah, iyon ang mga hangganan ng Allah, kaya't huwag ninyong lalabagin. At ang sino mang lumalabag sa mga hangganan ni Allah, magkagayon ang mga iyon ay silang mga mapang-api. Tingnan nyo, yun palang nakakatakot kapag ikaw ay nasobrahan sa paggalugad ng iyong emosyon. Parang mga bata, at alam naman natin mga bata, mga hot na hot yan sila. Wala pa silang mga karanasan sa buhay. Kaya tayo bilang mga magulang, dapat tayo gabayan natin yan mga kabataan na yan. Ang kanilang sobrang pagkahat mga kapatid, sa mga gawain na yan, turuan talaga sila na ibalansi ang galaw at ang emosyon. Kasi nga, mahalaga yan sa pagkontrol ng emosyon. Pati na rin physical na kalusugan, mga kapatid. Kasi damay-damay yan Pati na rin ang pangkalahatang kagalingan ng kaisipan. Kasi walang balance ang utak, walang balance ang puso, lahat pinaganon niya inaapakan nila ang bawat isa. At alam naman natin kung nangingibabaw ang puso mo o yung emosyon mo kaysa utak mo, hindi ka na nakapag-isip ng tama dyan Tingnan nyo ang mga taong nabalutan ng pagnanasa. Nalilimutan niya na pamilya niya, buong kayamanan, kinakalimutan niya Kasi nga, na-addict sa pagnanasa. Kaya ganun na ganun mga kapatid, kapag ikaw ay naggalugad ka ng sobra-sobra sa iyong emosyon. Gusto mong matikman kasi wala ka pang karanasan. Kaya nagpapadala ka sa emosyon Kahit nasa kahihiyan na. Kahit maglaho pa yung dangal at puri. Kasi nga pinili mo ang paggalugad mo pa ng emosyon. Gusto mo excitement. Gusto mo ibang putahin na naman. Gusto mo ibang karanasan, ibang feeling, anong feeling ng ganito. Kaya tignan yung iba, travel ng travel, kahit nakapunta na sa iba, ganun na ganun naman ang mundo Pero gusto lang nila kasi makaranas ng bagong emosyon. Lalo na kapag nakaramdam ka ng sobrang saya, subhanallah, hanapin mo pa yan Kasi nasuprahan ka sa paggalugad ng iyong emosyon.
Kaya sa Islam, mga kapatid, sa ating reliyon, magdua ka talaga na Allahumma kfini bil halal. Ya Allah, maging isapat mo sa amin ang mga halal. Mga halal, subhanallah. Kasi kung hindi ka maging sapat sa halal, gagawa ka talaga ng mga haram. At alam naman natin mga haram, mga kapatid, ay ipapahamak ka lang. Lalo na kapapanabik pa naman ng emosyon kung sa bawal, subhanallah. Meron nga hadith dito na ayon kay Ata ibn Abu Rabah na inulat ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu na nagsabi, ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa amin at nagsabi, o mga muhajirun, mga lumikas, may 5 bagay na kung saan inyong dinanas, ito ay magpakup-kup ako kay Allah mula sa pagdanas ninyo sa mga ito. Ang una, ang immoralidad ay hindi kailanman lilitaw sa mga tao hanggang sa ipapahayag nila ito maliban na kakalat sa kanilang salot at mga sakit na hindi dumaan dati sa kanilang mga ninuno na pumanaw. Subhanallah, tingnan nyo, ang immoralidad, kahalayan, o ano pa dyan, kita ng pusod, kita ng dibdib, lakad dito, lakad doon, tatawagin lang, tutugon ka agad, audubillah. Kapag ipinahayag na nila yan, ang kanilang mga karaswan, lilitaw ang salot, lilitaw ang mga sakit, at nangyaring na nga yan sa atin. Meron nga nag-rally, gusto nila na gamutin ng AIDS, nag-rally sila doon sa kanilang gobyerno. Hanapan nyo na ng gamot, hanapan nyo ng gamot para mapupuksa na itong AIDS, subhanallah. Tingnan nyo, lumilitaw talaga ipinapahayag na nila ng publiko talaga Kasi nga, gano'n na gano'n mangyari sa kanila. Kumalat ang sakit na hindi pa dumaan sa mga ninuno natin. Tapos pangalawa dito, at hindi sila nandaya sa mga timbangan at panukat maliban na parusahan sila ng taggutom at kahirapan at kalupitan ng pinuno sa kanila. Tapos pangatlo, at hindi nila ipinagkait ang zaka sa kanilang mga kayamanan maliban na ipagkait rin sa kanila ang ulan mula sa langit. At kung hindi lamang dahil sa mga hayop, ay hindi sana sila pauulanan. Tapos pang-apat, at hindi nila sinira ang tipan ng Allah at tipan ng kanyang mensahero maliban na ipapasakop sila ng Allah sa kaaway na hindi mula sa kanila. Kukunin nila ang ilan sa kanilang mga kamay. Tapos pangmuli, at ang kanilang mga pinuno ay hindi magsasabatas ayon sa aklat ng Allah. Pumipili lamang mula sa ipinahayag ng Allah, maliban na gawin ng Allah ang kanilang mga lakas laban sa kanilang pagitan. Isinalaysay ni Ibn Majah at ginawang hasan ni Albani. Kaya subhanallah, kaya tingnan nyo, sa immoralidad, sa pagnanakaw, alam naman natin paggawa ng kasamaan, excitement masyado. Nakaka-feel ka talaga ng saya, excitement. Pero kung mahuli ka, o kaya matamaan ka ng sakit, ano na lang mangyari sa'yo? Mangyari sa'yo, subhanallah, napaka-stressful mo. Sakit ng ulo, lalo na may pulis na parating, grabing kaba ng puso mo, hindi ka mapakali, hindi ka makakatulog, guilty ka, daming mga emosyon magsalabasa, puro negatibo, kapatid. Yun ang nakakatakot, mga kapatid, kasi nga hindi dapat gawin maglumabag sa mga hangganan ng Allah. Dapat nasa ka lang lagi, sa mga halal. Kaya dua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana pagkalooban po tayo ng kasapatan sa mga halal. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.